So mga sangkay, lalo pong naninilikado ang ating Vice President ngayon. May update po tayo tungkol po dito mga sangkay sa delikadong kalagayan niya dahil po sa impeachment. Alright, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga solid sangkay, mga kababayan po natin mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga nandirito ngayon, mabuhay po kayong lahat. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so, eto nga yung update po natin ngayon mga sangkay. Ilang senador daw po naghahanda na sa posibleng impeachment trial. Anumang oras mga sangkay. Papalapit na po tayo ng papalapit sa exciting part sa side ni VP Sara. Okay? So tingnan po natin ang balita. Handa na ba ang Senado na magsilbi bilang impeachment court? Todo aral na daw ang mga ilang senador para sa posibleng paglilitis ni VP Sara. Pero tila deadma lang ang iba. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live siya mula sa Senado. Hannah, nag-all senators caucus daw kanina. Tungkol saan naman yon? Yes, Corina, nasa 10 mga senador ang dumalo sa caucus kaninang tanghali at isa sa mga napag-usapan nila ay ang posibleng impeachment trial ni VP Sara. Ayun na, mga sangkay. So malapit na po kasi ito, no? Mga ilang hakbang na lang ano na ito, mga sangkay, ipapadala na po ito papunta sa Senado. At dito, mga sangkay, mahihirapan na po silang petisyonan na kanselahin dahil nga po ginawa ng Kamara ang lahat ng malinis na pamamaraan. Pinagbigyan din po yung hiling ni VP Sara nung naunang impeachment, no? At ngayon mga sangkay, ang bahala na po ay ang Senado kung sakasakaling maipadala po ito doon. Kasi yung naunang impeachment mga sangkay, ang reklamo ni VP Sara noon, hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. So, yung ngayon na pangalawang impeachment na po, mga sangkay, part 2, no? Ang nangyari, binigyan po talaga siya ng upuan doon. Binigyan siya ng panahon para sumagot. Nakita na po ng Supreme Court na hindi pumunta si VP Sara. So, ngayon, wala na pong masasabi dito yung Supreme Court. Hindi na raw kailangang paghandaan pa ni Senator Rodante Marcoleta ang posibleng impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Ang kapwa-abogado ni Marcoleta na si Senator Pia Cayetano may baon namang paghahanda. Galing naman ako sa previous impeachment din, di ba? Sumasa ilalim na sa crash course sa litigation si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Gaya ni Senate President Tito Soto, nakipagpulong na rin daw siya sa isang hukom para sa lessons kaugnay ng paglilitis. Idineklara na sa Kamara na may probable cause ang mga reklamo laban sa bise. Ibang klase din talaga no? Yung iba, baliwala lang. Yung iba, nag-aaral kung anong gagawin kasi syempre sila po magiging trial court dyan So sila Ping Lacson, kumukonsulta sa mga judge. Yung iba, hindi na daw kailangan. Matitindi mga sangkay. Tapos, ang mangyayari pa niyan, pagdating po sa impeachment trial, sila pa yung mga siga kahit hindi sila nag-aral. At oras na sumalang at lumusot sa House Plenary. Sa Senado na ang next stop nito. Hindi binuksan ang tax records ni VP Sara. Kasunod ng mga aligasyong may unexplained wealth siya para kay Lacson. Nararapat lang itong mabuksan sa mismong Senate impeachment trial. Ayun, yan ang matindi. Yung box na yon ibubuksan doon mismo sa Senado, mga sangkay. Yan po yung kaabang-abang talaga. Merong provision sa NIRC na sinasabi niya, only with the authority, written authority by the President na pwedeng mag-divulge ng
mga ITRs, BIR. So, kailangan po ninyo. Naka kay VP Sara na raw ang desisyon kung hindi rin siya sisipot sa trial. Mahalaga raw matanggap ng Senado ang impeachment articles basta't nakasesyon ito. At dahil hiwalay ang role ng impeachment court sa Senate bilang legislative body, pwedeng magpatuloy ang paglilitis kahit may adjournment na sa Hunyo. Ayan na. Ayaw naman ni SP Soto ma-preempt ang impeachment case dahil nakasalalay daw ang lahat sa kung kailan makakarating ang impeachment articles sa Senado. Napakahalagang nakahanda kami. Our countrymen are looking at this very seriously. Minomonitor nila yung sa House, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Patuloy ang panawagan ni Soto na kailangang maging impartial ang mga senador pagdating sa paglilitis. Sa kabila ng mga kilalang kulay sa politika, Kailangan po talaga nila gumit na dyan. No, hindi porket makasara ka, pagdating po sa impeachment, pabor ka kaagad kay Sara kahit merong mga ebidensya. Hindi rin po pwedeng maging anti-Sara ka dyan kahit walang ebidensya, talagang anti-Sara ka. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan, gitna ka. Kayo yung mga judge dyan. Ibig sabihin, kayo yung titingin kung may ebidensya. Wala. Ganun po yun, no? Kaya yun po yung paalala din sa mga senador. O sa bagay, wala din naman silang choice dyan kundi gawin yan. Kasi kung, halimbawa, sobrang daming ebidensya, tapos dadayain pa nila yung boto nila, papaboran nila yung si VP Sara, mayayari po sila sa taong bayan. Ganun din, sa kabilang banda. Kung walang ebidensya, tapos ididiin nila si VP Sara, ganun din, magagalit ang taong bayan kapag ginawa nila yon. So, kailangan, kung may ebidensya, kung ano yung hatol, kung ano talaga yung totoo, yun ang lumabas sa impeachment trial na ito. sa Senado. Corina, nasa around 27 million pesos ang available na pondo para sa posibleng impeachment trial nga Grabe, no? Laki din pala ng gastos ni yan. VP Sara dito sa Senado. At sakaling hindi magamit yung lahat ng yan, maaari naman daw ibalik yung mga natitira sa National Treasury dahil continuing appropriations daw. Oy, andito si no? Andito pala si Senator Robin Padilla. O, ayan, mga sangkay, kasama po siya sa meeting para pag-usapan ng patungkol sa impeachment trial. Naghahanda na po ang ating mga senador, mga sangkay. Kayo, handa na rin ba kayong malaman ang totoo? Daw ito at bahagi nga nung pinaglaanan ng pondo ay yung pagpapagawa nung impeachment robes para sa mga senador na kung matatandaan natin ay nagamit na rin nitong nakaraang taon at nasa around 7,000 pesos each daw ito kada robe. At isa pa doon sa mga maaari nating abangan sa posibleng trial nga sakaling makarating na dito yung impeachment articles mula sa Kamara ay magkakaroon daw ng public viewing sa Senate plenary ang trial o pwede rin naman via online streaming. Depende yan sa kung ano ang gusto ng publiko. Ayun. Balik sa'yo, Corina. Mayroon na bang naitatansya na petsa, Hana, kung kailan ito mangyayari? Yun. Corina, according to SP Soto, doon sa mga nauna nilang narinig na balita mula sa panig naman ng Kamara, as early as May 11 daw, posibleng isa lang sa House plenary ito ngang impeachment articles at May 11, no? Malapit-lapit namin. pagbotohan doon. At ayon naman kay SP Soto, Ano na ngayon yung petsa, guys? Oh, Mayo 1 na. Ang bilis po ng panahon talaga, ano? once na mangyari na nga yung botohan, the next day ay magkakaroon or magko-convene agad ang Senado bilang impeachment court. So that's around May 12. So regardless naman kung anong date yan, kung May 4 pa o next week as early as May 4, basta't makarating agad yung impeachment articles dito sa Senate, agad-agad silang magko-convene as Yun. impeachment court. Corina. Maraming salamat. Kasi dati, nung panahon ni Cheese, no? Niloko po yung marami, Nagoyo po yung maraming Pilipino. So ngayon, mas mga sangkay, mas matindi tong mga kaganapan, no?
Well, ano po ang inyong opinion? Nasa delikadong stage ang ating Vice President ngayon. Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.